Engaged na si Rona, ang pinsan mo. Ang anim na salitang iyon, na sinabi sa malumanay na boses ng kanyang ina mula sa kabilang linya, ay parang isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Ara Castillo. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone, ang ingay ng food court sa mall kung saan siya nagla-lunch break ay tila biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang mabigat na kabog sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na bigat na palagi niyang nararamdaman sa tuwing ang usapan ay napupunta sa salitang pag-aasawa. Talaga po, Nay. Wow! Nakakatuwa naman para sa kanya, pilit niyang pinasigla ang kanyang boses, kasabay ng isang peking ngiti na alam niyang hindi naman nakikita ni Aling Teresita. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi ito dahil sa saya para sa kanyang pinsan, kundi dahil sa hiya para sa sarili. Anak! Nag-propose na daw si Ben kagabi. Tuwang-tuwa ang tita mo. Sabi ko nga, sana malapit na rin ang sayo, narinig ni Ara ang bahagyang paggaralgal sa boses ng ina. Iyon ang pinakamasakit. Hindi ang pangungumpara. Hindi ang pressure. Kundi ang kalungkutan sa boses ng kanyang ina, isang kalungkutan na alam niyang siya ang dahilan. Si Ara ay 29 na taong gulang. Sa trabaho, isa siyang mahusay na project manager. Laging naaabot ang deadlines, laging napupuri ng boss. Ang kanyang career ay ang kanyang baluarte, ang kanyang tagumpay. Ngunit sa mata ng kanyang ina, at marahil sa mata ng lipunan, may isang malaking kulang sa kanya. Isang nobyo. Isang sing-sing. Isang pangako ng kinabukasan na hindi lang umiikot sa mga corporate reports at business meetings. Anak, pagpapatuloy ni Aling Teresita, hindi naman sa minamadali kita. Alam kong busy ka sa trabaho mo. Pero hindi naman habang buhay ay nandito ako. Gusto ko lang namang makita na may mag-aalaga sa'yo na masaya ka. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Mahal niya ang kanyang ina. Higit pa sa kahit ano, gusto niyang makitang masaya ito. Ngunit paano? Paanong ibibigay ang isang bagay na wala ka? Isang desperadong ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang hangal, imposible, at tiyak na pagsisisihan niya. Ngunit sa puntong iyon, sa gitna ng kanyang desperation, iyon na lang ang tanging liwanag na nakita niya. Huminga siya ng malalim. Naini. Panimula niya, nanginginig ang boses. Huwag na po kayong mag-alala. Bakit, anak? Kasi po may ipapakilala na po ako sa inyo. Sa birthday niyo po. Sa susunod na linggo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa linya. Pagkatapos ay narinig niya ang isang malalim na paghinga mula sa kanyang ina, na sinundan ng isang boses na puno ng hindi maipaliwanag na saya. Talaga, anak? Totoo ba yan? Naku, salamat sa Diyos. Napapikit si Ara. Ano ang ginawa mo? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit huli na ang lahat. Ang kasinungalingan ay nasabi na. Pagkatapos ng tawag, tulala siyang nakatitig sa kanyang plato ng pagkain na hindi man lang nabawasan. Mayroon siyang 1 linggo para maghanap ng isang lalaking handang magpanggap bilang kanyang nobyo. 1 linggo para gumawa ng isang himala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa paligid, sinusuri ang bawat lalaki sa food court na tila isang hunter na naghahanap ng bibiktimahin. May mga estudyante, mga empleyadong tulad niya, mga pamilya. Walang mukhang angkop. Walang mukhang kapanipaniwala. Hanggang sa napadako ang kanyang tingin sa isang mamahaling coffee shop sa di kalayuan. At doon, nakita niya ito. Isang lalaking nakaupo mag-isa sa isang sulok. Nakasuot ito ng isang dark gray na suit na halatang mamahalin. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang tindig, kahit nakaupo, ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nakatutok ito sa binabasang business newspaper, at sa tabi niya ay isang tasa ng kape at isang leather briefcase. Mukha siyang hindi nababagay sa magulong paligid. Mukha siyang galing sa ibang mundo. Siya ang perpektong kandidato. At siya rin ang pinaka-imposibleng lapitan. Ngunit ang alaala ng masayang boses ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya. Bago pa man siya makapag-isip, tumayo na siya, iniwan ang kanyang pagkain, at nagsimulang maglakad patungo sa coffee shop. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Naririnig niya ang malakas na pagkabog ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ang mga palad niya ay pinagpapawisan. Ara, bumalik ka na. Nakakahiya to, baliw ka na ba? Hindi siya huminto.
Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa tapat ng lamesa ng lalaki. Nag-angat ito ng tingin mula sa dyaryo. Ang mga mata nito ay seryoso, matalas, at tila tumatagos sa kaluluwa niya. 1,000,000 emosyon ang nakita niya roon sa loob lang ng isang segundo, gulat, kaunting inis, at isang nakakakilabot na talino. Bigla niyang naramdaman na para siyang isang bukas na libro sa harap nito, isang librong puno ng mga salitang nagkakagulo. Nawala lahat ng inihanda niyang sasabihin. Nanuyo ang kanyang lalamunan. For a moment, she just stood there, frozen, like deer caught in headlights. Yes, tanong ng lalaki, ang boses nito ay kalmado, ngunit may diin, na tila bawat segundo niya ay mahalaga. Huminga ng malalim si Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. You, sir. Sorry po sa abala. Nagsimula siyang paglaruan ang mga daliri. May itatanong lang po sana ako. Bahagyang kumunot ang noo nito, ibinaba ang dyaryo sa mesa, at itinuon ang buong atensyon sa kanya. Ang matinding titig nito ay mas lalong nagpahirap sa kanya na bumuo ng mga salita. Okay. What is it? Ito na yon, Ara. Sabihin mo na. Kailangan ko po ng tulong, halos pabulong niyang sabi. May business proposal po ako sa inyo. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa labi ng lalaki, isang ngising hindi umabot sa mga mata nito. A business proposal. Dito. Sa isang coffee shop. Tila may halong pang-aasar sa tono nito. Miss, I don't know who you are, but I don't entertain unsolicited proposals. Ibinalik nito ang tingin sa dyaryo, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan nila. Pakiramdam ni Ara ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang hiya ay gumapang sa buong katawan niya. Gusto na niyang tumakbo, magtago, at huwag nang magpakita kailanman. Ngunit muli, ang boses ng kanyang ina ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pag-asa sa boses nito. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi po ito tungkol sa pera, bigla niyang nasabi, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Napatingin muli sa kanya ang lalaki, ngayon ay may bakas na ng tunay na pagkagulat. Maging ang ilang customer sa malapit ay napalingon sa kanila. Okay, sabi ng lalaki, tinitiklop na ang dyaryo at isinasantabi ito. You have your attention for 1 minute. Make it count. Kinuha ni Ara ang pagkakataon. Kailangan ko po ng isang nobyo. Isang peking nobyo, dire-diretso niyang sabi, bago pa siya panghinaan muli ng loob. 1 linggo lang. Kailangan ko lang pong may maipakilala sa nanay ko sa birthday niya. Magbabayad po ako. Professional service. Pwede tayong gumawa ng kontrata. Habang nagsasalita siya, pinanood niya ang reaksyon sa mukha ng lalaki. Ang gulat ay napalitan ng amusement, at pagkatapos ay isang blankong ekspresyon na hindi niya mabasa. Tinitigan siya nito ng matagal, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung siya ba ay nawawala sa katinuan. Ang bawat segundong lumilipas sa katahimikan ay isang uri ng pagpapahirap. Nang sa wakas ay nagsalita ito, hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Lalimi, tanong nito, ang boses ay seryoso na ulit. Dahil mukha po kayong disente, sagot ni Ara, hindi siguradong iyon ba ang tamang salita. At mukha po kayong hindi tatakbo sa pera ko. Muli ang bahagyang ngisi. Interesting observation. Tumayo ito, at doon lang napagtanto ni Ara kung gaano ito katangkad. Mas matangkad ito sa kanya ng halos 1 pie. Inayos nito ang kanyang suit. Pakiramdam ni Ara ay tapos na talaga ang usapan. Tatanggihan na siya nito at aalis na. I'm Liam de la Cuesta, pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Nagulat si Ara pero tinanggap niya ito. Ang kamay nito ay mainit at matatag. Ara Castillo po. Well, Ara Castillo, sabi ni Liam, ang mga mata nito ay nakatitig pa rin sa kanya, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatawang business proposal mo ay ang pinaka-absurdo at pinaka-desperadong narinig ko sa buong buhay ko. Binitiwan nito ang kanyang kamay. Pakiramdam ni Ara ay gumuho ang lahat ng natitira niyang pag-asa. Napayuko siya, handa nang tanggapin ang kahihiyan at umalis. Inihanda na niya ang sarili sa paglakad palayo. Pero pagpapatuloy ni Liam na nagpatigil sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Naghihintay. Tinitigan siya ni Liam ng ilang sandali pa. Ang mga matalas nitong mata ay tila nag-isip ng malalim, sinusuri ang bawat anggulo ng sitwasyon na hindi nakikita ni Ara.
Ang coffee shop ay tila naging isang boardroom, at siya ang aplikanteng naghihintay ng hatol. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumango ito ng dahan-dahan. Okay. Pumapayag ako. Natigilan si Ara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Tama ba ang narinig niya? Ang si na mukhang pagmamay-ari ang kalahati ng Makati ay pumayag sa kanyang nakakabaliw na plano. Talaga po, nauutal niyang tanong, hindi makapaniwala. Yes, sagot ni Liam, ang boses ay walang bakas ng pagbibiro. I'll be your fake boyfriend. Binigkas nito ang mga salita na para bang ito ay isang normal na business term. Isang malawak na ngiti ng Olivia ang unti-unting sumilay sa labi ni Ara. Isang ngiti ng purong ginhawa. Naku, Sir Liam. Salamat po. Maraming salamat. Hindi po kayo magsisisi. Pag-usapan na po natin ang talent fee nyo. Hindi ko kailangan ng pera mo, Miss Castillo, putol nito sa kanya, ang boses ay muling naging seryoso. Ang ngiti ni Ara ay bahagyang nawala. Kinuha ni Liam ang briefcase nito mula sa upuan. As I said, I'll do it pero may kondisyon ako. Kikondisyon? Ano po yon? Kahit ano po, gagawin ko, mabilis niyang sagot, sabik na isara ang kasunduan bago pa magbago ang isip nito. Lumapit ito sa kanya, at sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay halos maglaho. Naramdaman ni Ara ang bahagyang amoy ng mamahaling pabango nito, isang halo ng sandalwood at preskong hangin. Kinailangan niyang tumingala para salubungin ang mga mata nito. Simple lang ang kondisyon ko, sabi ni Liam sa mahinang boses, na tila para lang sa pandinig ni Ara. Mula ngayon, ako ang masusunod. All the details, the rules of this arrangement, will be set by me. You will follow without question. Maliwanag. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay hindi isang tanong, kundi isang utos. Mayroong bigat at otoridad sa kanyang mga salita na nagpadala ng kaba sa dibdib ni Ara. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit siya pumayag? Anong klaseng laro ang pinasok niya? Ngunit wala na siyang oras para mag-atubili. Ang mukha ng kanyang ina ang nasa isip niya. Tumango siya. Maliwanag po. Susunod po ako. Isang satisfied na ngiti ang muling sumilay sa labi ni Liam. Good. Give me your number. I'll call you later to discuss the first step of our relationship. Nagmamadaling kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at idinikta ang kanyang numero. Inilagay ito ni Liam sa sarili nitong telepono nang hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. Pagkatapos, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palabas ng coffee shop. Naiwan si Ara na nakatayo doon, tulala, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Nakakuha siya ng peking nobyo. Isang napakagwapo, misteryoso, at tila mapanganib na peking nobyo. Habang papalabas na ito ng pinto, lumingon si Liam. Ara, tawag nito sa kanya. Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Bakit po? Ang mga mata ni Liam ay tila may sinasabing hindi niya maintindihan. Tungkol sa kondisyon ko Huminga si Ara. Ito na. Sasabihin na niya. Sasabihin ko sa iyo kapag kailangan mo na. At sa mga salitang iyon, tuluyan na itong lumabas, iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng coffee shop, ang puso niya ay sabay na puno ng tagumpay at isang hindi maipaliwanag na takot. Ano ang ibig sabihin nito? Anong kondisyon ang naghihintay sa kanya? Isa lang ang sigurado niya, ang buhay niya ay malapit ng magbago ng husto. At hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag ng De La Cuesta Tower, pinanood ni Liam ang paglubog ng araw sa ibabaw ng naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng isang malungkot na kulay sa abalang syudad sa ibaba. Ngunit hindi ang tanawin ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay si Ara Castillo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang numerong nakasave doon. Ara Castillo. Isang pangalang simple lang, ngunit para kay Liam, may dala itong bigat na ilang dekada na niyang pinapasan. Isang bigat na hindi niya pinili, ngunit minana mula sa kanyang ama. Isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. 15 taong gulang pa lang siya noon, nakaupo sa labas ng study ng kanyang ama, naghihintay na matapos ang meeting nito. Hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap sa loob.
Ricardo, sigurado ka na ba rito? Tanong ng isang boses, ang legal counsel ng kanilang pamilya. Maliit na negosyo lang ang Castillo Bakery. Hindi ba't parang masyado nang malupit kung bibilhin natin sila sa ganitong halaga? Halos wala nang matitira sa kanila. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ama, si Don Ricardo de la Cuesta. Business is business, attorney. They are failing. We are expanding. We are not forcing them, we are giving them an offer. It's their choice to accept or not. Pero ang balita ko, may sakit ang may-ari. Ang pera mula sa bentahan ang gagamitin para sa pagpapagamot niya. And that makes our offer even more appealing, doesn't it? Malamig na sagot ng kanyang ama. Let's finish this. Hindi na narinig ni Liam ang kasunod. Dahan-dahan siyang tumayo at umalis, may isang bagay sa loob niya na nabasag. Noon niya unang naintindihan na ang imperyong binuo ng kanilang pamilya ay may mga pundasyong gawa sa mga nawasak na pangarap ng ibang tao. Ang mga Kastilyo ang isa sa mga unang biktima na namulatan niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nabalitaan niyang namatay na ang may-ari ng bakery at ang pamilya nito ay lumipat na ng lugar na wala na parang bula. Ngayon, pagkatapos ng halos 2 dekada, ang anak ng may-ari ng bakery na iyon ay muling lumitaw sa kanyang harapan, humihingi ng tulong. Hindi ito pagkakataon lang. Para kay Liam, ito ay tadhana, isang pagkakataon para itama, kahit sa maliit na paraan, ang isang malaking pagkakamali ng nakaraan. Ang pagpayag niya sa kasunduan ay hindi dahil sa awa o trip lang. Ito ay isang penitensya. Isang lihim na pagbabayad puri. Biglang nagring ang kanyang cellphone, pinuputol ang kanyang pag-isip. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Sir Liam? Isang nanginginig na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Boses ni Ara. At umiyak ito. Agad na naging alerto si Liam. Ara. What's wrong? Nasaan ka? Sir, pinalayas po ako sa apartment ko, humihikbing sabi ni Ara. Yung may-ari po, ipapagamit daw sa pamangkin niya. Biglaan po. Wala po akong mapupuntahan. Ang mga gamit ko po, nasa labas na ng pinto. Naramdaman ni Liam ang isang kakaibang pagkirot sa kanyang dibdib. Galit. Galit para sa landlord. At isang hindi maipaliwanag na pag-aalala para sa babaeng halos isang araw pa lang niyang kilala. Stay where you are. Don't move. I'm coming to get you. Text me the address. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang car keys at briefcase at nagmamadaling umalis ng opisina. Pagdating niya sa address na ibinigay ni Ara, ang eksenang nakita niya ay mas malala pa sa kanyang inasahan. Sa gilid ng isang makipot na eskinita, sa tabi ng isang maliit na apartment building, nakaupo si Ara sa ibabaw ng isa sa kanyang mga kahon. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod at ang mga balikat niya ay nanginginig sa pag-iyak. Ang kanyang mga gamit, mga kahon, isang maliit na mga bag ng damit, ay nakakalat sa paligid niya na parang mga basura. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liam. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan sa balikat. Nag-angat ng tingin si Ara, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng kawalan ng pag-asa. Nang makita siya, mas lalo itong napaiyak. Sir, sorry po sa abala. It's not your fault, Maring, sabi ni Liam. Tumayo ka na dyan. Tumawag siya sa kanyang driver. Iakyat niyo lahat ng gamit na to sa service elevator. Dalhin niyo sa penthouse. Penthouse, gulat na tanong ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Saan niyo po dadalhin? Humarap si Liam sa kanya. Naalala mo ang sinabi ko? Na ako ang masusunod sa arrangement na to. Tumango si Ara. At sinabi kong may kondisyon ako. Muli tumango si Ara. Well, sabi ni Liam, ito ang kondisyon ko. Para maging kapani-paniwala ang relasyon natin sa nanay mo, kailangan nating gawin itong makatotohanan. Simula ngayon, titira ka sa akin. Sa penthouse ko. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano po? Sir, hindi po pwede. Nakakahiya po. Sobra-sobra na po yan. Ara, putol ni Liam, ang boses ay malumanay ngunit pinal. You follow without question. Yan ang usapan, di ba? Wala nang nagawa si Ara kundi ang sumunod. Tahimik siyang sumakay sa marangyang kotse ni Liam. Ang biyahe papunta sa Rockwell ay napuno ng katahimikan.
Si Ara ay nakatingin lang sa bintana, nahihiya at nalilito. Si Liam naman ay nakatutok sa daan, ngunit ang isip ay nasa babaeng katabi niya. Pagpasok nila sa penthouse ni Liam, halos malaglag ang panga ni Ara. Ang lugar ay napakalaki, mas malaki pa sa 4 na apartment niya na pinagsama-sama. Floor-to-ceiling glass windows ang bumabalot sa sala, na nagpapakita ng isang nakakamanghang tanawin ng city lights. Ang mga muebles ay moderno at halatang mamahalin. Ang lahat ay kulay puti, itim at gray. Malinis, organisado, at malamig. Parang walang taong nakatira. Wow, iyon lang ang nasabi ni Ara. The guest room is this way, sabi ni Liam, nagsimulang maglakad. You can put your things there. May sarili kang banyo. Feel free to use the kitchen. Just stay out of Ella's study. Sinundan siya ni Ara sa isang mahabang pasilyo. Ang mga pader ay halos walang palamuti, maliban sa ilang abstract na paintings. Ngunit habang papalapit sila sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng isang pinto na sa tingin niya ay ang study ni Liam, may napansin siyang isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito, may isang silver na picture frame. Ngunit ito ay nakatumba, nakaharap sa mesa, na para bang sinadyang itago ang litratong nasa loob. Isang biglaang kuryosidad ang nag-udyok kay Ara. Habang nauuna si Liam papasok sa guest room, dahan-dahan siyang lumihis at lumapit sa mesa. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang picture frame. Gusto niya lang itong itayo. Gusto niya lang makita kung ano ang tinatago nito. Bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na metal, isang kamay ang mabilis na humablot sa picture frame mula sa mesa. Napatalon sa gulat si Ara. Nakatayo na sa tabi niya si Liam, ang mukha ay biglang naging madilim at seryoso. Ang malamig na aura na naramdaman niya sa kotse ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Huwag mong pakialaman yan, mariing sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng babala. Hawak nito ang picture frame na tila isang mahalagang kayamanan na kailangang protektahan. Napatulala si Ara, ang takot at pagtataka ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ano ang nasa litratong iyon? At bakit ganito na lang ang reaksyon niya? Naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, habang si Liam ay pumasok sa study nito at isinara ang pinto ng may bahagyang kalabog. Ang katahimikan ng malaking penthouse ay biglang naging nakakabingi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na ang mga pader sa paligid niya ay hindi lang basta pader. Ang mga ito ay may itinatagong mga sikreto. At siya, sa hindi malamang dahilan, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Lumipas ang ilang araw sa penthouse ni Liam na puno ng isang kakatuwang katahimikan. Para silang dalawang multo na naglalakad sa isang napakalaking museo. Nag-uusap lang sila kapag kailangan, tungkol sa kung anong oras uwi si Ara mula sa trabaho, o kung anong pagkain ang orderin para sa hapunan. Ang insidente sa picture frame ay hindi na nila napag-usapan, ngunit nanatili itong parang isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila, isang paalala na si Ara ay isang bisita lamang sa isang mundong hindi kanya. Ngayong gabi ang birthday ng kanyang ina. Ngayong gabi ang unang pagsubok. Okay. Handa ka na ba sa final briefing? Tanong ni Ara, nakatayo sa gitna ng malawak na sala ni Liam. Hawak niya ang isang maliit na notebook na parabang isa itong top secret government document. Si Liam naman ay kaswal na nakaupo sa isang leather sofa, umiinom ng kape, at mukhang mas kalmado pa kaysa sa kanya. Fire away, project manager, sabi ni Liam, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Ara. Okay. Review. Paano tayo nagkakilala? Sa isang business conference, mabilis na sagot ni Liam. You were a representative for your company. I was a guest speaker. You asked a very intelligent question during the A&A. I was impressed. I asked for your number afterwards. Tumango si Ara, bahagyang namula sa salitang intelligent. Good. Favorite color ko? Blue. Specifically, royal blue. Favorite movie? One More Chance. Tumingin ito sa kanya. Dahil naniniwala ka na lahat ng tao ay deserving ng second chance, kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Natigilan si Ara. Hindi niya sinabi ang dahilan, sinabi niya lang ang pamagat. Paano mo nalaman yan? Nagkibit-balikat lang si Liam. A good seer knows how to read people. Pakiramdam ni Ara ay biglang uminit ang kanyang mga pisngi. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa notebook. Okay ano ang ayaw kong pagkain?
Okra. Dahil madulas. Ano ang pangarap ko? Magkaroon ng sarili mong events planning company balang araw. Bawat tamang sagot ni Liam ay parang isang maliit na bato na unti-unting gumigiba sa pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Nakakakilabot kung gaano kabilis natutunan ng lalaking ito ang mga detalye ng buhay niya. Ngunit kasabay ng kaba ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang pakiramdam na may nakikinig sa kanya. Isang pakiramdam na kilig. Mabilis niya itong iwinaksi. Trabaho lang to, Ara. Part of the deal. Mukhang handa ka na nga, sabi ni Ara. Basta, tandaan mo, si nanay maraming tanong yon. Pero mabait yon. Huwag ka lang Huwag akong ano. Huwag ka lang maging ikaw. Tumaas ang isang kilay ni Liam. Anong ibig mong sabihin? Masyado kang seryoso. Masyado kang. See you. Maging normal ka lang na tao. Pwede ba yon? Tumayo si Liam at lumapit sa kanya. Inayos nito ang kwelyo ng suot nitong simpleng polo shirt. Don't worry, Ara. I can be whatever you need me to be. Ang mga salitang iyon, sa halip na pakalmahin siya, ay mas lalo lang nagdulot ng pagkalito sa kanyang puso. Ang maliit na bahay ni Aling Teresita sa Quezon City ay ang kabaligtaran ng penthouse ni Liam. Ito ay maliit, masikip, ngunit puno ng init at masasayang alaala. Ang amoy ng paboritong adobo ni Ara ay sumalubong sa kanila pagpasok. At naroon si Aling Teresita, nakatayo sa may pinto, ang mukha ay pinaghalong pananabik at pag-aalinlangan. Nang makita nito si Liam sa likod ni Ara, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nay, si Liam po, pakilala ni Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Liam, si Nanay Teresita. Ang inaasahan ni Ara ay isang formal na tango o isang tipid na ngiti mula kay Liam. Ngunit ang ginawa nito ay nagpagulat sa kanya. Ngumiti si Liam ng malapad, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagpabago sa buong anyo nito. Kinuha nito ang kamay ni Aling Teresita at magalang na nagmano. Magandang gabi po, tita. Happy birthday po, sabi ni Liam sa isang magalang at mainit na boses. Para po sa inyo. Inabot nito ang isang malaking bayong na puno ng mga prutas at isang kahon ng paboritong cake ng kanyang ina. Napatulala si Aling Teresita. At si Ara. Nako, iho. Nag-abala ka pa, tuwang-tuwang sabi ni Aling Teresita, ang mga mata ay kumikinang. Halika, pasok kayo. Tamang-tama, kaluluto ko lang. Ang sumunod na 2 oras ay parang isang panaginip para kay Ara. Ang Liam na kasama niya sa hapagkainan ay ibang-iba sa Liam na nakasama niya sa penthouse. Ang seryosong siyu ay naglaho. Ang pumalit ay isang magalang, palabiro, at napakagaling makisama na lalaki. Pinuri nito ang luto ni Aling Teresita. Tita, ito po yata ang pinakamasarap na adobo na natikman ko sa buong buhay ko. Nakinig ito ng mabuti habang si Aling Teresita ay nagkukwento tungkol sa pagkabata ni Ara, kumpletong may mga nakakahiyang detalye. Tumatawa si Liam sa tamang mga pagkakataon at tumatango na parabang interesado talaga siya. Alam mo, iho, sabi ni Aling Teresita, itong si Ara, napakatigas ng ulo niyan. Pero napakabuti ng puso. Alagaan mo yang anak ko, ha? Tumingin si Liam kay Ara, at sa isang saglit, ang tingin nito ay puno ng isang emosyon na hindi kayang pekin. Isang emosyon na nagpatigil sa paghinga ni Ara. Makakaasa po kayo, tita, sagot ni Liam, hindi inaalis ang tingin kay Ara. Hinding-hindi ko po siya pababayaan. Habang pinapanood niya ang dalawa na nagtatawanan, naramdaman ni Ara ang isang mapanganib na init na gumapang sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay isang pagpapanggap. Alam niya iyon. Ngunit bakit parang totoo? Bakit ang puso niya ay tumitibok na parabang ang lahat ng ito ay nangyayari talaga? Nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang ina, isang saya na matagal na niyang hindi nakikita. At si Liam ang dahilan. Ang peking nobyo niya ang dahilan. Nagsimulang maglabo ang linya sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan, at natakot si Ara na baka malunod siya dito. Tahimik ang biyahe pabalik sa Makati. Ang ingay at saya sa bahay ni Aling Teresita ay napalitan ng marangyang katahimikan sa loob ng kotse ni Liam. Si Ara ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit ang isip niya ay lumilipad. She likes you, basag ni Ara sa katahimikan. She's a wonderful woman, sagot ni Liam, ang mga mata ay nasa daan. You got your kindness from her.
Muling namula si Ara. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, nilakasan niya ang kanyang loob. Kailangan niyang itanong. Salamat kanina, panimula niya. You were perfect. Huminga siya ng malalim. Bakit mo ginagawa to? I mean really. This is beyond the deal. The cake at pagmano ang pakikipag-usap mo sa kanya. Hindi yun kasama sa usapan. Hindi agad sumagot si Liam. Ipinagpatuloy lang nito ang pagmamaneho. Nang huminto sila sa isang traffic light, lumingon ito sa kanya. Ang mga ilaw mula sa labas ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha, ngunit kitang-kita ni Ara ang seryosong ekspresyon sa mga mata nito. Isang maliit at hindi mabasa ng ngiti ang sumilay sa labi nito. Kasama sa kasunduan, di ba? Iyon lang ang sinabi nito bago muling umandar ang sasakyan. Ang sagot na iyon ay walang linaw. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Mas lalo lang nitong dinulo ang isip niya. Pagdating nila sa lobby ng building, sabay silang lumabas ng elevator. Ang isip ni Ara ay puno pa rin ng pagkalito. Ang gabi ay naging isang tagumpay, ngunit sa anong halaga? Sa halaga ng kanyang sariling puso na nagsisimula ng maniwala sa isang magandang kasinungalingan. Habang naglalakad sila sa malawak at tahimik na lobby, isang boses ng babae ang biglang pumuno sa hangin. Isang boses na matamis ngunit may talim. Liam, darling. Pareho silang napahinto. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida na tila nagkakahalaga ng kanyang 1 taon na sahod. Ang mukha nito ay perpektong naka-makeup at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at pagmamay-ari. Lumakad ito palapit sa kanila, ang mga takong nito ay tumutunog sa makintab na sahig. Tumingin ito kay Liam na may matamis na ngiti, bago nito ibinaling ang tingin kay Ara, isang tinging malamig at mapanuri. You're back, sabi ng babae, ang tingin ay bumalik kay Liam. I missed you. Ang tatlong salitang iyon ay ibinulong nito na parang isang matalik na sikreto, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Ara. Ang bawat letra ay may dalang bigat ng isang nakaraang hindi alam ni Ara, isang pamilyaridad na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Naramdaman ni Ara na bahagyang nanigas ang katawan ni Liam sa tabi niya. Ang init at kabaitan na ipinakita nito kanina sa bahay ng kanyang ina ay biglang naglaho na parang bula. Ang pumalit ay ang malamig at malayong si na una niyang nakilala. Katrina, sabi ni Liam, ang boses ay walang emosyon, ngunit may diin sa bawat pantig na nagpapahiwatig ng tensyon. What are you doing here? Ang babae, si Katrina, ay tumawa ng mahina. Isang tawang maganda pakinggan ngunit walang saya. Is that how you greet me after all this time? I came to see you, of course. Ang mga mata ni Katrina ay muling dumako kay Ara, tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay may halong pagtataka at bahagyang pamamaliit, na para bang si Ara ay isang langgam na bigla na lang sumulpot sa kanyang perpektong mundo. And who is this? Bago pa man makasagot si Ara, o kahit si Liam, inunahan na sila ni Katrina. Lumapit ito kay Liam at ipinulupot ang braso sa braso nito na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Never mind, sabi ni Katrina, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Liam. We have a lot to talk about. Let's go upstairs. Naramdaman ni Ara ang isang matinding pagkirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Selos? Paano siya magsiselos? Ang relasyon nila ni Liam ay isang kasinungalingan. Wala siyang karapatan. Ngunit ang eksena sa harap niya, ang paraan ng paghawak ni Katrina kay Liam, ang nakaraan na malinaw na namamagitan sa dalawa, ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na siya ang ekstra. Siya ang tagalabas. Dahan-dahang inalis ni Liam ang braso ni Katrina mula sa pagkakahawak nito. Ang kanyang kilos ay kalmado ngunit pinal. We have nothing to talk about, Katrina. Tumingin si Liam kay Ara. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito, isang pahiwatig ng pag-aalala, marahil ay paghingi ng paumanhin. Pagkatapos, bumalik ito sa pagiging malamig na maskara. Ara is with me, sabi ni Liam, ang boses ay matatag. Hinawakan nito ang kamay ni Ara. Ang biglaang pagdampi ng balat nito sa kanya ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Nagulat siya, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ni Liam ay mahigpit at protektado. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay sa wakas ay naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na titig,
With you? What does that mean? Tumingin si Liam mula kay Katrina pabalik kay Ara, pagkatapos ay muli kay Katrina. Isang desisyon ang tila nabuo sa kanyang isipan. She's NB girlfriend, deklara ni Liam, ang mga salita ay tumama sa tahimik na lobby na parang isang malakas na kulog. Napatanga si Ara. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na halos hindi na siya makahinga. Ang kasinungalingan na binuo niya para sa kanyang ina ay bigla na lang naging isang sandata sa isang laban na hindi niya alam na kasali pala siya. Tinitigan ni Katrina si Ara, ang mga mata nito ay naniningkit, puno ng hindi paniniwala at galit. Pagkatapos ay tumawa ito, isang tawang mas mapakla kaysa sa nauna. Her? Your girlfriend? Tumingin ito kay Liam na parabang nababaliw na ito. Liam, please. You can do so much better. Bago pa man may masabi si Liam, humakbang si Katrina palapit kay Ara, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Makinig ka, kung sino ka man, bulong ni Katrina, ang boses ay puno ng lason. Hindi mo kilala si Liam. At hindi mo alam kung anong pinasok mo. Layuan mo siya bago ka masaktan. At sa huling babalang iyon, tumalikod si Katrina at naglakad palayo ng may dignidad, iniwan ang isang mabigat at nakakalasong katahimikan sa kanyang pag-alis. Naiwan si Ara at Liam na nakatayo sa gitna ng lobby, magkahawak pa rin ang mga kamay. Ngunit ang init ng pagkakahawak ni Liam ay hindi na sapat para alisin ang lamig na gumapang sa puso ni Ara. Sino si Katrina? At ano ang masakit na nakaraan na binabanggit nito? Ngayon, naintindihan na ni Ara. Ang picture frame na nakatumba, ang biglaang pagbabago ng mood ni Liam, ang study na bawal niyang pasukin, lahat ay konektado sa babaeng iyon. Ang simpleng kasunduan na sinimulan niya dahil sa desperation ay bigla na lang naging isang komplikado at mapanganib na laro. At siya, si Ara Castillo, ay nasa gitna nito, walang kaalam-alam. Nang isara ni Liam ang pinto ng penthouse, ang tunog ng pag-click ng lock ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang bagyo. Binitiwan niya ang kamay ni Ara at dire-diretsong naglakad papunta sa bar sa isang sulok ng sala. Nagsalin siya ng whiskey sa isang baso, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pinipigilang galit. Ang pagbabalik ni Katrina ay parang isang multo na matagal na niyang ibinaon, ngunit bigla na lang naghukay pabalik mula sa libingan. Ang itsura nito, ang boses, ang amoy, lahat ay nagbalik ng mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Liam, narinig niyang tawag ni Ara mula sa likuran. Ang boses nito ay mahina at nag-aalangan. Sino siya? Inisang lagok ni Liam ang alak, nararamdaman ang pag-init na dala nito sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Humarap siya kay Ara. Ang mukha nito ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Hindi niya dapat dinamay ang babaeng ito. Dapat ay tinanggihan na niya ang alok nito sa coffee shop. Ngunit huli na ang lahat. She's an ex-fiance, sagot niya, ang mga salita ay tila lasang lason sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Ara. Fiance? Tumango si Liam, sumandal sa bar, at nagsimulang ikwento ang isang kabanata ng buhay niya na isinumpa niyang hindi na muling bubuksan. Flashback. 2 taon na ang nakalipas. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ni Liam ay nag-aalab. Nakatayo siya sa balcony ng parehong penthouse na ito, hawak ang isang maliit na itim na kahon. Sa loob, isang diamanteng singsing. Hihintayin lang niyang dumating si Katrina mula sa isang business trip. Ngayong gabi mag-propose siya. Si Katrina Alcaraz ang kanyang mundo. Maganda, matalino, ambisyosa. Sila ang C-power couple ng kanilang henerasyon. Ang pagsasanib ng De La Cuesta at Alcaraz ay hindi lang pagsasanib ng dalawang puso, kundi pati na rin ng dalawang makapangyarihang pamilya. Perpekto ang lahat. O iyon ang akala niya. May napansin siyang mga irregularidad sa pananalapi ng kumpanya nitong mga nakaraang buwan. Maliit lang sa simula, ngunit unti-unting lumalaki. Bilang CEO, instinct niya na may mali. Ipinag-utos niya ang isang tahimik na internal investigation na pinamunuan ng pinagkakatiwalaan niyang CEO. Nang gabing iyon, habang hinihintay niya si Katrina, isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang CEO. Sir, may resulta na kami, sabi ng CEO sa kabilang linya. Ang mga pondo ay nililipat sa isang offshore account. At ang signature sa mga transfer documents. Sir, it belongs to Ma'am Katrina. Gumuho ang mundo ni Liam. Hindi lang iyon.
Para pagtakpan ang ginawa nito, pineke ni Katrina ang mga dokumento para palabasin na ang may kasalanan ay isang junior accountant, isang matapat na empleyado na may 2 anak. Nang dumating si Katrina, masaya at walang kaalam-alam, hinarap siya ni Liam. Inilapag niya ang mga ebidensya sa mesa. Ang pagtanggi ni Katrina sa simula, na sinundan ng mga luha, at sa huli, ang isang malamig na pag-amin. Ginawa ko yun para sa atin, Liam, katwiran nito. Para masigurado ang future natin. Ang future natin, hindi makapaniwalang sabi ni Liam. Katrina, you were stealing from me. From LA family. At idiniin mo ang isang inosenteng tao. Paano mo nagawa to? Ang gabing dapat sana ay simula ng kanilang, habang buhay, ay naging gabi ng katapusan. Nakipagkasundo si Liam sa pamilya Alcaraz. Ibabalik nila ang perang ninakaw at hindi siya magsasampa ng kaso para na rin sa reputasyon ng parehong pamilya. Kapalit nito, aalis si Katrina sa bansa at hindi na magpapakita kailanman. Ang sugat na iniwan nito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtataksil. Sinira ni Katrina ang kanyang kakayahang magtiwala. Mula noon, nagtayo si Liam ng matataas na pader sa paligid ng kanyang puso at isinumpa niyang hinding-hindi na muli siyang magpapapasok ng kahit sino. At ang picture frame na yon? Ito ang huling alaala ng gabing iyon. Ang litrato nilang dalawa, nakangiti, na kinuha ilang oras bago gumuho ang lahat. Itinumba niya ito, hindi dahil ayaw niyang makita, kundi dahil isa itong paalala ng kanyang sariling katangahan. Katapusan ng flashback. Kaya nang makita kita sa coffee shop. Pagpapatuloy ni Liam, ang tingin ay nakatuon kay Ara. Desperada. Pero walang tinatago. Nakita ko sa mga mata mo. Yun ang dahilan kung bakit ako pumayag. Dahil kailangan ko ng isang taong simple. Isang taong hindi komplikado. Isang kasinungalingan iyon, ngunit iyon ang pinakamalapit sa katotohanan na kaya niyang sabihin nang hindi isinisiwalat ang tungkol sa kanilang mga pamilya. Tahimik lang na nakikinig si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at awa. I'm sorry, sabi nito. Hindi ko alam. It's not your fault, sagot ni Liam. Biglang nagring ang cellphone ni Liam. Ang pangalan ng kanyang siye ang lumabas sa screen. Agad niya itong sinagot at lumayo ng kaunti. Sir, may problema, sabi ng siye. May paparating na bigla ang audit mula sa isang international partner. Standard procedure lang daw, pero ang schedule ay biglaan. At ang account na pinaghihinalaan natin noon mukhang may nagtangkang burahin ang mga files. Na-trace namin ang access. Galing sa computer ni Ma'am Katrina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa sistema ni Liam. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang pagbabalik ni Katrina ay hindi dahil sa pangungulila. Ito ay dahil sa desperation. Malapit nang mabuking ang krimen niya at kailangan niyang makabalik sa buhay niya para sirain ang mga natitirang ebidensya. Kaya pala. Nang ibaba niya ang telepono, nakita niya si Ara na nakatayo pa rin doon, naghihintay. Gusto niyang sabihin dito na umalis na lumayo na sa gulo. Ngunit may isang bahagi sa kanya na ayaw itong paalisin. Ang presensya nito sa penthouse ay nagbibigay ng isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. May problema ba sa trabaho? Tanong ni Ara. Tumango si Liam. Something like that. Kinabukasan, sinubukan ni Liam na ituon ang sarili sa problema sa kumpanya. Ngunit ang anino ni Katrina ay sumusunod sa kanya. At alam niyang hindi lang siya ang guguluhin nito. Hapon na nang umuwi si Ara. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod at pagkalito. Tahimik itong umupo sa sofa. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Liam. Hindi ito sumagot agad. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang bag at may inilabas mula roon. Isang maliit, puting sobre. Inilapag nito iyon sa coffee table sa pagitan nila. May nag-iwan nito sa reception desk ko sa office, sabi ni Ara, ang boses ay walang buhay. Para daw sa akin. Binuksan ni Liam ang sobre. Sa loob may mga litrato. Mga litrato nila ni Katrina noong mga panahong masaya pa sila. Nagtatawanan sa yacht. Magkayakap sa Paris. Naghahalikan sa ilalim ng paglubog ng araw. Sa likod ng isang litrato, may sulat kamay, ito ang totoong kami. Huwag kang magpaloko sa mga kasinungalingan niya. Napamura si Liam sa kanyang isipan. Katrina was playing dirty. Tumingin siya kay Ara na nakayuko lang. Ara, this is nothing.
Alam ko, putol nito, hindi tumitingin sa kanya. Alam kong luma na to, pero masakit pa rin palang makita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang epekto ng kanyang nakaraan sa isang inosenteng tao. At kinasuklaman niya ang sarili niya para doon. Bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Ara. Pupunta lang ako sa kwarto ko. Masama ang pakiramdam ko. Habang pinapanood niya itong maglakad palayo, alam ni Liam na nagsisimula na ang laro ni Katrina. Ang layunin nito ay hindi lang para sirain ang mga ebidensya, kundi para sirain din ang anumang namumuong tiwala sa pagitan nila ni Ara. Kinagabihan, hindi na lumabas si Ara mula sa kanyang kwarto. Ang katahimikan sa penthouse ay mas mabigat kaysa dati. Nang gabi ring iyon, nakatanggap si Liam ng isang text message. Galing kay Katrina. Nakita ko kayong magkasama kanina sa isang restaurant. Mukhang seryoso na talaga kayo, ha? See you soon, Liam. We have so much to catch up on. Napahigpit ang hawak ni Liam sa kanyang telepono. Ang restaurant na tinutukoy nito ay kung saan niya kinompronta ang isang tauhan ni Katrina para kumuha ng impormasyon. Nakita sila ni Ara. At si Katrina ginamit nito yon. Nagsimula nang tumakbo ang isip ni Liam. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang bawat desisyon niya ay may katapat na galaw mula kay Katrina. At si Ara ang nasa gitna ng chessboard na ito. Siya ang magiging unang sakripisyo kung hindi siya mag-ingat. Ang penthouse na noong una ay parang isang palasyo para kay Ara, ay unti-unting nagiging isang gintong hawla. Ang bawat sulok ay puno ng mga hindi masabing salita at mga anino ng isang babaeng hindi niya kilala, ngunit ramdam na ramdam niya ang presensya. Si Katrina. Ang mga litratong natanggap ni Ara ay parang mga lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Itinago niya ang mga iyon sa ilalim ng kanyang mga damit sa drawer, ngunit ang mga imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang mga ngiti. Ang mga yakap. Ang halik. Iyon ang katotohanan ni Liam, isang katotohanang hindi siya kailanman magiging bahagi. Ang Liam na kasama niya ngayon ay bumalik sa pagiging mailap at malayo. Madalas itong nakababad sa telepono, ang boses ay seryoso at mababa, puno ng mga salitang hindi niya maintindihan, audit, evidence, firewall. Ang mga pader na akala niya ay unti-unti nang bumabagsak sa pagitan nila ay muling itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Isang gabi, sinubukan niyang basagin ang yelo. Naabutan niya si Liam sa kusina, nakatitig sa bintana, hawak ang isang tasa ng kape. Hindi ka pa ba matutulog, malumanay niyang tanong. Gabi na. Lumingon ito, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang pagod sa mga mata nito. Isang pagod na malalim at nakakapanghina. Marami lang iniisip, sagot nito. Tungkol sa trabaho, tanong ni Ara, umaasa sa isang mas mahabang sagot. Tumango lang ito. Something like that. Gusto mo bang pag-usapan? Baka makatulong ako. Tumingin ito sa kanya at ang pader ay muling tumaas. Ara, I'm busy. This is complicated. You won't understand. Ang mga salitang iyon, kahit hindi sinasadyang manakit, ay tumama sa kanya ng husto. You won't understand. Iyon ang laging sinasabi sa kanya. Tila ba ang mundo ni Liam ay isang eksklusibong club kung saan siya ay isang tagalabas na nagmamasid lang. Ang kilig na naramdaman niya noong gabing nasa bahay sila ng kanyang ina ay parang isang malayong alaala na lang. Napalitan iyon ng isang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam na hindi siya sapat. Kinabukasan, habang pauwi mula sa trabaho, napadaan si Ara sa isang high-end na restaurant malapit sa De La Cuesta Tower. At doon, sa isang table sa tabi ng bintana, nakita niya sila. Si Liam. At si Katrina. Nakaharap sa isa't isa, seryoso ang kanilang pag-uusap. Hindi niya marinig ang mga sinasabi nila, ngunit ang kilos ni Liam, ang pagkuyom ng kanyang panga, ang intensity sa kanyang mga mata, ay nagpapakita na hindi ito isang simpleng pag-uusap lang. Si Katrina naman, sa kabila ng tensyon, ay mukhang kalmado at kontrolado ang sitwasyon. Napatigil si Ara sa kabilang kalsada, nagtatago sa likod ng isang poste. Ang puso niya ay parang pinipiga. She's in my ex-fiance, sabi ni Liam. Ngunit bakit sila nagkikita? Bakit sila kailangang mag-usap ng palihim? Ang mga salita ni Katrina sa lobby ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, huwag kang magpaloko sa mga kasinungalingan niya. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at sumakay ng taxi pauwi, dala ang isang mabigat na damdamin.
Ang hindi niya alam, ang eksenang nakita niya ay hindi isang pagkikita ng dalawang dating nagmamahalan. Ito ay isang komprontasyon. "Stop it, Katrina," mariing sabi ni Liam sa loob ng restaurant. "Alam kong ikaw ang nasa likod ng pagtatangkang burahin ang files. The audit is coming. It's over." Umiti lang si Katrina. "Over? Liam, darling, the game is just getting started. Unless you want everyone to know about your family's dirty little secret." "Anong sinasabi mo?" "Ang mga Kastilyo," sabi ni Katrina, ang boses ay parang seda ngunit may lason. "Ang Castillo Bakery. Ang pamilya ng bago mong laruan. Alam mo ba kung gaano kadali para sa akin na iparating sa kanya ang katotohanan? Na ang pamilya ng lalaking pinagkakatiwalaan niya ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila." Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Liam. "Don't you dare touch her." "Then back off," sabi ni Katrina. "Let the audit pass, let me clean up in the mess. And I'll keep your secret. And your precious Ara will continue to live in her happy little fantasy." Pag-uwi ni Ara sa penthouse, sinalubong siya ng katahimikan. Walang Liam. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Ang bawat anino sa dilim ay parang si Katrina na nagbabantay. Ang isip niya ay lumilikha ng 1,000 senaryo, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Magkasama pa rin ba sila? Nagkabalikan na ba sila? Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok ang isang pagod na Liam. "Amoy alak ito." "Saan ka galing?" tanong ni Ara, sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay bahagyang namumungay. "I had meeting." "Meeting? Kasama si Katrina?" Natigilan si Liam. "How did you know?" "Nakita ko kayo," halos pabulong na sabi ni Ara. "Sa restaurant." Napapikit si Liam at hinilot ang kanyang sentido. "Ara, it's not what you think. May kailangan lang kaming ayusin." "Ayusin? Ang alin, Liam?" "Ang nakaraan nyo," hindi na napigilan ni Ara. Ang sakit at pagdududa na kinimkim niya ay sumabog. "Akala ko ba tapos na kayo? Bakit kailangan nyo pang magkita? At bakit kailangan mong magsinungaling sa akin?" "Hindi ako nagsisinungaling," medyo tumaas ang boses ni Liam. "Hindi mo lang naiintindihan." "Hindi ko naiintindihan," sigaw ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Dahil wala ka namang sinasabi. Ang alam ko lang ay nakatira ako sa bahay mo, pero pakiramdam ko, multo lang ako dito. Ang alam ko lang, may ex-fiance ka na bigla na lang sumusulpot. At ang alam ko lang, nagsasama pa rin kayo sa likod ko." Isang gabi, hindi makatulog si Ara. Ang isip niya ay gulong-gulo. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang dumadaan siya sa pasilyo, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng study ni Liam. Isang bagay na hindi pa nangyayari dati. May liwanag mula sa loob at rinig niya ang boses ni Liam na may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadya, ngunit hindi niya napigilang huminto. Ang kuryosidad at pagdududa ay mas malakas kaysa sa kanyang kagustuhang igalang ang privacy nito. "Yes. I need you to find all the evidence against her," seryosong sabi ni Liam. Malinaw na si Katrina ang tinutukoy nito. Napahinga ng maluwag si Ara. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Liam ang nagpaguho sa buong mundo niya. "And make sure Ara knows nothing about her family, about the Castillos. She can't find out that we're connected to what happened to her father. Not now. Not ever." Napatakip si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang mga paa niya ay tila napako sa sahig. Pamilya niya. Ang tatay niya. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang koneksyon. Isang sikreto. Ang lahat ng kabaitan ni Liam, ang pagpayag nito sa kasunduan, ang pagtira niya sa penthouse, lahat ba ay may mas malalim at mas madilim na dahilan? Ang lalaking akala niya ay unti-unti niyang nakikilala ay isang ganap na estranghero pala. At ang kasinungalingan na pinaniniwalaan niya ay hindi lang pala tungkol kay Katrina. Ito ay tungkol sa kanya. Tungkol sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang kwarto, ang puso ay basag na basag. Ang lason na itinanim ni Katrina ay wala pa sa kalingkingan ng lason na dala ng katotohanang narinig niya mula mismo kay Liam. Hindi nakatulog si Ara ng gabing iyon.
Ang mga salita ni Liam ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pagtataksil. Make sure Ara knows nothing about her family, about the Castellos, what happened to her father. Bawat salita ay isang pira-pirasong puzzle na bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang pagkalugi ng kanilang maliit na bakery. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ama na dulot ng stress. Ang maaga nitong pagkamatay. Ang mga de la Cuesta. May koneksyon. Kinabukasan, kumilos si Ara na parang isang zombie. Ang katawan niya ay gumagalaw, naligo, nagbihis, nag-ayos para sa trabaho, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay wala roon. Nakasalubong niya si Liam sa kusina. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting hindi na umabot sa mga mata ni Ara. Good morning, bati ni Liam. I made coffee. Tinitigan lang siya ni Ara. Ang lalaking nasa harap niya, na nag-aalok sa kanya ng kape, ay ang lalaking may hawak ng isang sikretong sumira sa kanyang pamilya. Isang nakakasukang galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Hindi ako magkakape, malamig niyang sagot at nilagpasan ito. Naramdaman niya ang gulat sa titig ni Liam, ngunit hindi na siya lumingon. Kailangan niyang makaalis sa penthouse na yon. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang mag-isip. Buong araw sa opisina, wala siya sa sarili. Hindi niya magawang mag-focus sa trabaho. Nagpaalam siya ng maaga, sinabing masama ang kanyang pakiramdam, isang dahilan na hindi malayo sa katotohanan. Ngunit sa halip na umuwi sa penthouse, nagpunta siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita, ang dati nilang pwesto sa Quezon City, kung saan dating nakatayo ang Castillo Bakery. Wala na ang bakery. Ang pumalit ay isang modernong commercial building. Tinitigan niya yon at ang mga alaala ay bumuhos. Ang amoy ng bagong lutong pandesal. Ang ngiti ng kanyang ama habang nagmamasa. Ang saya ng kanilang simpleng buhay bago ito gumuho. At ngayon, alam na niya kung sino ang nasa likod ng pagguho na yon. Habang nakatayo roon, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito ng may pag-aalinlangan. Hello, Ara. It's Katrina. Nanigas si Ara. Anong kailangan mo? I think it's time we talk, sabi ni Katrina sa kabilang linya. Properly. May mga bagay kang dapat malaman. Mga bagay na pilit na itinatago sa iyo ni Liam. Meet me. Sa coffee shop ng The Grand Hotel. In 30 minutes. Alam ni Ara na isa itong patibong. Alam niyang may masamang intensyon si Katrina. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Kailangan niya ng mga sagot. At kung si Katrina ang makapagbibigay nito, haharapin niya ang demonyo. Pagdating ni Ara sa coffee shop, naroon na si Katrina, nakaupo sa isang tahimik na sulok, mukhang perpekto at kalmado. I'm glad you came, sabi ni Katrina, iginiwang ang tasa ng tsaa nito. Anong gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na ako, walang paligoy na sabi ni Ara. Ngumiti si Katrina, isang ngiting puno ng awa. Kawawa ka naman. You really fell for his act, didn't you? Ang mabait na si ang knight in shining armor. Uminom ito ng tsaa bago magpatuloy. Alam mo ba kung bakit kanya tinutulungan, Ara? It's not because he likes you. It's because of guilt. Guilt? Guilt, sabi ni Katrina, inilapag ang tasa. Ang De La Cuesta ang bumili sa negosyo ng pamilya mo sa pinakamababang halaga noong panahong kailangan ng tatay mo ng pera para sa pagpapagamot niya. They took advantage of his desperation. Sila ang dahilan kung bakit na-depress ang tatay mo, kung bakit siya namatay. At alam yan ni Liam. Alam niya yan habang pinapatira kanya sa penthouse niya, habang pinapaniwala kanya na may gusto siya sa'yo. Bawat salita ni Katrina ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Ara. Kahit narinig na niya ang bahagi ng katotohanan mula mismo kay Liam, ang marinig ito ng buo mula sa bibig ni Katrina, na may kasamang mali siya, ay mas masakit. Ang lahat ng ito, pagpapatuloy ni Katrina, itong peking relasyon nyo, ay isang paraan lang para gumaan ang konsensya niya. Isang laro. Isang paraan para pagbayaran ang kasalanan ng pamilya niya. You're not his girlfriend, Ara. You're his penance. Hindi na kinaya ni Ara. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tumakbo siya palabas ng coffee shop, palayo kay Katrina, palayo sa masakit na katotohanan. Pagdating niya sa penthouse, nandoon na si Liam, naghihintay.
Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ara, saan ka galing? I was so worried. Lumapit ito para hawakan siya, ngunit umatras si Ara na para bang si Liam ay apoy na makakasunog sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin, sabi ni Ara, ang boses ay basag at puno ng galit. Ara, what's wrong? Kinausap ka ba ni Katrina? Kinausap niya ako, sigaw ni Ara. At sinabi niya ang lahat. Ang lahat ng sikreto mo. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Liam mula sa pag-aalala, naging pagkagulat at pagkatapos ay pagsisisi. Ara, let me explain. Explain? Ano pang i-explain mo? Tumingin si Ara sa mga mata nito, hinahanap ang kahit anong bahid ng kasinungalingan. Totoo ba? Ang pamilya mo sila ba ang dahilan? Isang sandali nang nakabibining katahimikan ang namayani. Nakita ni Ara ang sagot sa mga mata ni Liam bago pa man ito magsalita. Tumango ito ng dahan-dahan, ang mukha ay puno ng sakit. Ang isang salitang iyon ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Ang tunog ay umalinggaw sa buong penthouse. Ginamit mo ako, sigaw ni Ara, ang bawat salita ay may kasamang luha. Ang lahat ng ito ang pagtulong mo, ang pagpapatira mo sa akin dito, ang pagpunta mo sa bahay isang malaking kasinungalingan. Isang palabas para lang gumaan ang pakiramdam mo sa sarili mo. Minanipula mo ako. Pinaniwala mo ako. Hindi, Ara. Hindi yan totoo, sigaw pabalik ni Liam, hinawakan ito sa magkabilang braso. Ang tungkol sa pamilya natin, may kasalanan kami. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yun. Huwag mo akong hawakan. Tinulak siya ni Ara palayo. Wala na akong paniniwalaan sa kahit anong sasabihin mo. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papasok sa guest room. Kinuha niya ang kanyang maleta at walang awang inihagis ang lahat ng kanyang gamit sa loob. Bawat damit, bawat libro, ay isang paalala ng bawat kasinungalingan. Sumunod si Liam sa kanya. Ara, please, makinig ka muna sa akin. Huwag kang umalis ng ganito. Hindi siya pinansin ni Ara. Isinara niya ang maleta at kinalagkad ito palabas ng kwarto. Hinarang siya ni Liam sa may pinto. Ara, please in. Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag na rin. Tumingin si Ara sa mga mata nito, ang sarili niyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Huwag ka nang magsalita. Nilagpasan niya ito at naglakad papunta sa pinto ng penthouse. Habang binubuksan niya ang pinto, narinig niya ang huling sinabi ni Liam. May kasalanan ang pamilya ko, Ara. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo iyon lang ang totoo. Hindi na lumingon si Ara. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran, iniwan si Liam sa gitna ng marangya at malamig na penthouse. At habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang pagsara hindi lang ng pinto, kundi pati na rin ng kanyang puso. Ang lahat ay nawala. Ang tiwala. Ang pag-asa. At ang pag-ibig na akala niya ay nagsisimula ng mabuo. Nang sumara ang pinto, ang tunog nito ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Liam. Ang katahimikan na iniwan ni Ara ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw at sampal. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong penthouse, na ngayon ay parang isang malamig at walang lamang na mausoleum. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa isang iglap gusto niyang sumuko. Hayaan na lang si Ara na umalis. Hayaan na lang si Katrina na manalo. Marahil, ito ang kabayaran sa mga kasalanan ng kanyang pamilya. Marahil, hindi talaga siya karapat-dapat na maging masaya. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Ara, ang sakit, ang galit, ang pagtataksil sa mga mata nito, isang ibang damdamin ang nanaig sa kanya. Hindi pagsuko kundi galit. Galit hindi kay Ara, kundi kay Katrina. At sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Kung may isang bagay na natutunan niya sa mundo ng negosyo, iyon ay ang huwag sumuko kapag nasa bingit ka na ng pagkatalo. Ito ang oras para ilabas ang iyong huling baraha. Naglakad siya papunta sa kanyang study, ang lugar na dati niyang ipinagkakait kay Ara, at umupo sa kanyang desk. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang team, ang kanyang CA, at ang head ng kanilang department. I need everything you have on Katrina Alcaraz, sabi ni Liam, ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Every piece of evidence, every digital footprint, every anomaly.
I don't care if you have to work 24 paghahati 7. The audit is in 2 days. We expose her before then. No more holding back. Ang sumunod na 36 na oras ay naging isang war room sa loob ng De La Cuesta Tower. Kape, mga dokumento, at mga computer na puno ng code ang naging mundo ni Liam. Hindi siya umuwi. Hindi siya natulog. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang imahe ng nasasaktang mukha ni Ara. Kailangan niyang patunayan dito na hindi lahat ay kasinungalingan. Kailangan niyang ibalik ang katotohanan. Habang naghahanap sila ng ebidensya, nalaman nila kung gaano katuso si Katrina. Gumamit ito ng mga dummy corporations at encrypted servers para itago ang kanyang mga transaksyon. Ngunit bawat kriminal ay nag-iwan ng bakas. At ang team ni Liam ay ang pinakamagaling sa paghahanap ng mga ito. Sa wakas, sa madaling araw ng ikalawang araw, nahanap nila ito. Ang ihuling baraha. Isang digital recording ng isang video call sa pagitan ni Katrina at ng kanyang kasabwat na accountant sa ibang bansa. Sa recording, malinaw na inuutusan ni Katrina ang accountant na i-delete ang lahat ng files na mag-ugnay sa kanya sa pagnanakaw. I don't care how you do it, sigaw ni Katrina sa recording. Basta't siguraduhin mong malinis ang pangalan ko bago ang audit. If Liam finds out, we're both dead. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Isang hindi matatawarang pag-amin. Kinabukasan, ang araw ng audit, ay siya ring araw ng emergency board meeting na ipinatawag ni Liam. Naroon ang lahat ng miyembro ng board, kasama na si Don Alcaraz, ang ama ni Katrina, na isa rin sa mga board members. Kalmado si Liam nang pumasok siya sa boardroom. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Gentlemen, panimula niya. Ipinatawag ko ang meeting na ito dahil may isang seryosong bagay na kailangan nating pag-usapan. Isang bagay na may kinalaman sa seguridad at integridad ng kumpanyang ito. Ipinakita niya sa malaking screen ang mga ebidensya, isa-isa. Ang mga bank transfer. Ang mga peking dokumento. Ang mga offshore accounts. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Don Alcaraz mula sa pagiging kampante hanggang sa pagiging balisa. At ngayon, sabi ni Liam, ang huli at pinakamabigat na ebidensya. Ipinatugtog niya ang recording. Ang boses ni Katrina ay umalinggaw sa buong boardroom, malinaw at hindi maikakaila. Ang bawat salita ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Don Alcaraz ay napayuko, ang mukha ay namumutla, talo. Ang ibang miyembro ng board ay nakatingin kay Liam, puno ng paghanga at respeto. Nilinis ni Liam ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kumpanya. Ngunit hindi pa tapos ang laban niya. May isa pa siyang kailangang gawin. Si Ara ay nakatira pansamantala sa isang maliit na inn. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Ang galit niya kay Liam ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na kalungkutan. Namimiss niya ito. Namimiss niya ang mga umaga sa penthouse, ang mga simpleng pag-uusap kahit ang seryoso nitong mukha. Ngunit paano niya mamimiss ang isang taong nanloko sa kanya? Ang puso niya ay wasak at litong-lito. Isang hapon, habang nakahiga siya sa kanyang kama at nakatitig sa kisame, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man. May iniabot itong isang simpleng brown package. Walang pangalan ng nagpadala. Nang may pag-aalinlangan, binuksan niya ito. Sa loob, may dalawang bagay lang, isang ESU flash drive at isang sobre na gawa sa makapal at mamahaling papel. Ang sulat sa sobre ay pamilyar. Sulat kamay ni Liam. Nanginig ang kanyang mga kamay. Isang bahagi niya ay gustong itapon ang lahat ng iyon, sunugin, at kalimutan na. Ngunit mas nanaig ang isang bahagi na gustong malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Kinuha niya ang kanyang laptop at isinaksak ang EFC. Isang audio file lang ang laman nito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Katrina ang una niyang narinig, malinaw at desperado. I don't care how you do it. Basta't siguraduhin mong malinis ang pangalan ko bago ang audit. If Liam finds out, we're both dead. Paulit-ulit na pinakinggan ni Ara ang recording. Ang bawat salita ay nagpapatunay na ang lahat ng sinabi ni Liam tungkol sa pagnanakaw ay totoo. Na si Katrina ay hindi biktima, kundi isang mapanlinlang na kriminal. Pagkatapos, kinuha niya ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Liam. Ara.
Walang salita ang makakapagpaliwanag kung gaano ako nagsisisi. Nagsisisi ako hindi dahil nalaman mo, kundi dahil sa simula pa lang, hindi na ako naging tapat sa'yo. May kasalanan ang pamilya ko. Isang alanan na habang buhay kong dadalhin. At sa simula, yun na ang dahilan kung bakit kita tinulungan. Gusto kong itama ang isang pagkakamali, kahit sa paraang alam kong mali rin. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, nagbago ang lahat. Nakita ko ang lakas mo, ang kabutihan ng puso mo, ang paraan ng pag-aalaga mo sa nanay mo. Nakita kita, Ara. Ang totoong ikaw. At hindi ko namalayan, ang pagpapanggap ay naging totoo na para sa akin. Ang pagtatago ko ng sikreto ay hindi para protektahan ang sarili ko. Natakot ako. Natakot ako na sa oras na malaman mo ang katotohanan, mawawala ka sa akin. Isang makasarili at duwag na dahilan, alam ko. At iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Hindi ko rin hinihiling na maniwala ka agad sa akin. Ang tanging hinihiling ko ay ang katotohanan. Ang recording na pinakinggan mo ay ang katotohanan tungkol kay Katrina. Ang sulat na ito ang katotohanan ko. Ang nararamdaman ko para sa'yo, Ara, iyon lang ang bagay na naging totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. At kung bibigyan mo ako ng kahit isang maliit na pagkakataon, gusto kong patunayan yan sa'yo, araw-araw, sa natitirang bahagi ng buhay ko. Nasa park ako kung saan tayo unang nagkita. Sa tabi ng fountain. Maghihintay ako. Kung hindi ka dumating, maintindihan ko. At lalayo na ako sa buhay mo, tulad ng dapat kong ginawa sa simula pa lang. Liam. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Ara. Ang mga luhang pumapatak sa papel ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng pagkalito, sakit, at isang kislap ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Totoo ang lahat. Ang panloloko ni Katrina. Ang pagsisisi ni Liam. Ang nararamdaman nito para sa kanya. Tumingin siya sa bintana. Papalubog na ang araw. Ang park. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. May 200 sa kanyang harapan. Ang 100 ay ang pagtalikod sa lahat, ang paglimot kay Liam at sa lahat ng sakit, at ang pagpapatuloy sa kanyang buhay na mag-isa. Ito ang ligtas na daan. Ang isa pang daan ay ang pagpunta sa park. Ang pagharap kay Liam. Ang pagharap sa isang posibleng kinabukasan na puno ng mga paano kung masaktan siyang muli. Paano kung hindi talaga nila kayang ayusin ang nasira. Ito ang mapanganib na daan. Tumayo si Ara. Tumingin siya sa salamin, sa kanyang sariling refleksyon na may mga matang namumugto. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang parehong Ara na desperadong naghahanap ng pag-apruba mula sa kanyang ina. Siya ay isang babaeng nasaktan, nadapa, ngunit natutong tumayo. Kinuha niya ang kanyang susi at pitaka. Lumabas siya ng kwarto, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya pagdating doon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Isa lang ang alam niya. Kailangan niyang pumunta. Ang park ay tahimik habang dahan-dahang bumabalot ang takip silim. Ang mga ilaw ng poste ay nagsimula ng magningning na parang mga bituin sa lupa. Si Liam ay nakaupo sa gilid ng fountain, sa mismong bangko kung saan niya unang nakita si Ara Castillo. Ngunit ang Liam na nakaupo roon ngayon ay ibang-iba na na seryosong nagbabasa ng dyaryo noon. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang bawat taong dumadaan ay nagdudulot ng isang pag-asa na agad ding namamatay. Nagsimula nang tanggapin ni Liam ang katotohanan. Marahil ay hindi na ito darating. Marahil ito na talaga ang katapusan. Karapat-dapat lang ito sa kanya. Handa na siyang tumayo at tanggapin ang kanyang kapalaran nang may isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At naroon si Ara. Nakatayo ito ilang talampakan mula sa kanya, ang mukha ay sinisindihan ng malambot na ilaw mula sa poste. Ang kanyang mga mata, kahit bahagyang namumugto, ay malinaw at seryoso. Walang galit. Walang awa. Tanging isang malalim na katahimikan lang. Tumayo si Liam. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila naglaho. Sila na lang dalawa ang natira, nakatayo sa ilalim ng papalubog na araw, napapaligiran ng mga hindi masabing salita. Dumating ka, halos pabulong na sabi ni Liam, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang ginhawa. Tumango si Ara. Dumating ako.
Walang nagsalita ng ilang sandali. Hinayaan lang nila ang katahimikan na punan ang espasyo sa pagitan nila. Hindi ito isang hindi komportableng katahimikan, kundi isang katahimikang kailangan, isang paghinga bago ang pinakamahalagang pag-uusap ng kanilang buhay. Si Ara ang unang nagsalita. Binasa ko ang sulat mo. Pinakinggan ko ang recording. Ara, Teka lang, putol ni Ara, itinaas ang isang kamay. Hayaan mo muna akong magsalita. Huminga ito ng malalim, kinukuha ang lahat ng lakas ng loob. Nagalit ako sa'yo, Liam. Sobrang galit. Pakiramdam ko, niloko mo ako sa paraang hinding-hindi ko mapapatawad. Ginamit mo ang kahinaan ko, ang pamilya ko, para lang sa sarili mong konsensya. Bawat salita ay tumatama kay Liam, ngunit hindi siya pumalad. Tinanggap niya ang lahat. Karapatan ni Ara na sabihin ang mga ito. Pero, pagpapatuloy ni Ara, habang mag-isa ako nitong mga nakaraang araw, may isang bagay akong naintindihan. Nagalit ako sa'yo dahil nagsinungaling ka. Pero nagalit din ako sa sarili ko. Kumunot ang noo ni Liam. Bakit? Dahil hinayaan kong ang halaga ko bilang tao ay nakadepende sa kung may nobyo ba ako o wala. Hinayaan kong ang pressure mula sa ibang tao ang magdikta sa mga desisyon ko. Kung hindi ako naging desperado, kung mas minahal ko lang sana ang sarili ko, hindi sana ako lumapit sa iyo sa coffee shop. Hindi sana tayo napunta sa gulong to. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Liam. Pareho tayong may kasalanan, Liam. Pareho tayong may mga sugat na kailangang paghilumin. Natigilan si Liam. Sa lahat ng inaasahan niyang sasabihin ni Ara, hindi ito isa sa mga yon. Ang inaasahan niya ay galit, panunumbat. Ngunit ang ibinigay sa kanya ni Ara ay pag-unawa. At pag-amin sa sarili nitong pagkakamali. Natakot ako, pag-amin ni Liam, ang boses ay basag. Noong dumating ka, parang biglang may liwanag sa madilim kong mundo. At natakot akong mawala ang liwanag na yon. Kaya itinago ko ang totoo. Patawarin mo ako, Ara. Sa lahat ng kasinungalingan. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Patawarin mo ako. Lumapit si Ara. Ngayon, isang hakbang na lang ang pagitan nila. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Liam, kung saan dumapo ang sampal niya ilang araw na ang nakalipas. Ang pagpapatawad, Liam, hindi yan madali, sabi ni Ara, ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Pero ang sabi mo sa paborito kong pelikula, lahat tayo deserving ng second chance. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan lang nating siguraduhin na sa pagkakataong ito, pareho na tayong handa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liam. Handa ako, Ara. Handa akong gawin ang lahat para patunayan na karapat-dapat ako sa second chance na yan. Kung ganon, sabi ni Ara, kailangan nating magsimula ulit. Magsimula ulit? Sagot ni Ara. Walang kasunduan. Walang kasinungalingan. Walang penthouse. Walang siye. Ikaw lang at ako. Dalawang taong may mga daladalang bagahe mula sa nakaraan, na susubukang maglakad ng magkasama papunta sa hinaharap. Hinawakan ni Liam ang kamay ni Ara na nasa kanyang pisngi. Mahigpit na para bang ayaw na niya itong bitawan. Payag ako dyan. At sa ilalim ng mga ilaw ng park, sa tabi ng fountain kung saan nagsimula ang kanilang magulo at masakit na kwento, nagbahagi sila ng isang ngiti. Isang ngiting totoo. Isang ngiting puno ng pag-asa. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Ito ay isang magulo, komplikado, ngunit tunay na simula. Makalipas ang ilang buwan, ang amoy ng adobo ay muling pumuno sa maliit na bahay ni Aling Teresita. Ang hapagkainan ay puno ng tawanan. Naroon si Aling Teresita, masayang-masaya. Naroon si Ara, ang mga mata ay kumikinang sa tunay na kaligayahan. At naroon si Liam, nakaupo sa tabi niya, hindi bilang isang mayamang kundi bilang si Liam, ang lalaking naghuhugas ng pinagkainan at hindi nahihiyang magkwento tungkol sa kanyang araw sa opisina. Ang kanilang relasyon ay hindi naging madali. May mga araw ng pagdududa, mga araw na kailangan nilang pag-usapan ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo silang tumitibay. Natutunan nilang ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, ito ay pinaghihirapan, araw-araw. Nang matapos ang hapunan at nag-aayos na sila para umuwi, hinawakan ni Liam ang kamay ni Ara. Ara, sabi nito, ang boses ay seryoso. Bakit, ngiti ni Ara? May isa pa akong kondisyon.
Natawa si Ara. Ano na naman yan? Sa harap ni Aling Teresita, na kunwari abala sa pagliligpit ngunit nakikinig ng mabuti, lumuhod si Liam sa isang tuhod. Ang puso ni Ara ay biglang tumigil sa pagtibok. Inilabas ni Liam ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang parehong kahon mula sa gabing nagplano siyang mag-propose kay Katrina. Ngunit ngayon, ang kahon na ito ay may bago ng kahulugan. Isang simbolo ito ng paghilom at pagbabago. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na asul na sapiro, ang paboritong kulay ni Ara. Tumingin si Liam sa mga mata ni Ara, ang sarili niyang mga mata ay puno ng pagmamahal at katapatan. Ara Castillo, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo magkakamali. Pero maipapangako ko na haharapin natin ang lahat ng magkasama, na mamahalin kita ng buong katapatan, at nagagawin kong karapat-dapat ang sarili ko sa pagmamahal mo, araw-araw. Ang huling kondisyon ko. Pakasalan mo ako. Ang mga luha ng saya ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Tumingin siya kay Liam, ang lalaking nagsimula bilang isang kasinungalingan, ngunit naging pinakatotoong pag-ibig niya. Tumingin siya sa kanyang ina, na umiiyak na rin sa tuwa. Alam na niya ang sagot. Matagal na niyang alam. Sabi niya, Liam, papakasalan kita. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit puno ng pag-asang kwento ni Ara at Liam. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat takot ni Ara, ang bawat bigat na pinapasan ni Liam. Higit sa lahat, layunin kong lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta pakikinggan, kundi mararamdaman, isang kwentong kakatok sa inyong mga puso at mag-iwan ng isang makabuluhang aral. Ang pag-ibig, sa tunay nitong anyo, ay hindi perpekto. Ito ay magulo, minsan masakit, ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom. Ang kwento ni Ara at Liam ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang bumangon at magtiwalang muli. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating mga sarili ay susi sa isang tunay na simula. Na ang lahat ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo? Saang bahagi kayo pinakakinilig, nainis o napaiyak? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.